Viral ngayon sa social media ang isang estudyante kung saan hinihintay lang naman siyang tawagin ng announcer doon sa kanilang school at pati yung kanyang tatay is nag-walk out. So panoorin natin ang full video na in-upload ng kanyang father kung saan makikita natin yung pagkadismaya ng kanyang tatay. At syempre nakakalungkot din ang nangyari sa estudyante na to kasi alam nyo yun, minsan lang mangyari sa buong buhay natin na isang with high honor is hindi ka tatawagin at para bang naging itchapuera ka na lamang doon sa nangyaring graduation na yon. Okay. So makikita ninyo din sa video, hinihintay ng dalawang magtatay na tawagin yung pangalan nila kasi ang dami ng dumaan na estudyante, bakit hindi tinatawag yung names nung kanyang anak. Kung makikita ninyo, parang kinulbit pa siya nung isang teacher. Hindi ko alam kung anong sinasabi nun. So, ayan ewan ko kung anong sinasabi nito, pero base lamang sa aking pananaw is parang nakaligtaan ata itong isang batang to. Tapos ayan medyo tumagal pa, parang naglo-loading yung kanilang isip. At alam naman natin na nakatayo yung isang bata doon. Kilala naman siguro ng mga teacher yung bata na yon. At kasama doon sa with highest honor is bakit hindi pa tinatawag. Tingnan, pero parang nagkakagulo pa. Hindi pa masyadong, alam nyo, parang nakikita ko hindi masyadong organized yung nangyaring graduation dito sa kanilang lugar. Tinawag na noong father. Kung makikita ninyo, tinawag na. Ginano na Pero parang wala pa rin nakikita, walang nangyayari. Hindi pa rin sila ina-assist, di ba? Tinawag na. Etong anak ko kako, bakit hindi pa tinatawag? Pero hindi pa rin sila ina-assist, di ba? Okay. Tapos ayun nagalit na yung tatay. Yan talagang sinasabi niya na yung anak niya, bakit hindi tinatawag yung anak ko? Bakit hindi tinatawag? Nag-walk out na lang. So nag-walk out na lang yung father nung estudyante, ng kawawang estudyante. So yan, dahil nga sa pag-walk out is parang nadismay yung tatay at hindi niya alam kung bakit hindi tinatawag yung kanyang anak. Nandun naman, nakikita naman ng mga teacher na siguro naman andun yung advisor niya at kilala niya yung bata kasi hindi magiging with highest honor kung hindi niya kilala yung estudyante niya, di ba? Imposible naman kahit hindi with highest honor yan. Kilala niya yan kahit pinakang lowest dun sa kanilang section is kilala niya yan. Yung pa kayang with highest honor, imposible na hindi niya kilala, di ba? So basahin natin yung ilang comments doon sa post ng father nitong bata. So ito, may inilabas pa na picture noong father ng bata. Nakalagay dito, with high honors, Nicolas Patricia Fatima yung pangalan ng bata. So ayan nandito sa program, bakit hindi siya tinawag, 'di ba? With high honors pa. Nakasakit lang kasi todo effort ka, tapos pagdating sa graduation hindi ka man lang tinawag, hindi ka man lang napansin, hindi ka man lang nabigyan ng award. Yun yung napakasakit at napakasakit din sa isang magulang. Na ganoon yung nangyari sa kanyang anak. So eto yung comment ng tatay niya. Sabi niya, hello po, baling kay Sir Ems Nicolas, yun yung tatay niya. Sabi niya, hello po, I appreciate your sympathy and also reposting po my videos. May I plead po na sana refrain na po ng nega comments. Sabi niya, iwasan na yung mga nega comments and bashing. I posted it because for our initial reaction as hurted parents. However, of this very moment,
we are already okay and accepted. O, in-accept na daw nila. I don't have any intention that this video goes as far as it reached now and causes a lot of bashing for those teacher. O, ibabash talaga yung mga teacher niyan kasi ganun na nangyari kahit sino madidismaya. So, who in other way naman po has no intentions and never wishes to make such as mistakes, I would appreciate na lang po if comments na lang are words and encouragement for my daughter. Let's spread love. Thanks po. Yun yung sabi ng tatay niya. Hindi pa rin nagkaroon ng malaking galit sa puso niya bagkos ay nagkaroon pa rin yung patawad. Sabi dito ng isang commentor galing kay Jonalyn Lorenzo, nagandak ba sila ng practice? Tapos yung mga nag-abot ng medal sa mga awardees at parents, hindi man lang na ba napansin yung anak na nakatayo? Hindi ba niya kilala ang anak mo? Dayuhan ba yung nagbibigay ng medal? Dermer fact, nakitang-kita mo naman na nakatayo kayong mag-ama. Ilan ba ang with high honors? Hundreds ba? Sabi niya, di ba alphabetically naman? Diyos ko, kahit mahal ang bilihin, mapapamura ka talaga. Jenemy Manangan Kulanay, congratulations sa anak mo Sir Ems Nicolas. Nagkaroon man ng conflict regarding sa awarding niya, still proud kami sa kanya as with high honor student. Sabi ni, ito pa, isa pang comment, sabi ni Lita Nicolas, parang tanga yung announcement, buisit, para kayong tanga sa ginawa niya. Yan, napamura na. Ito pa, so sad naman, nalalampasan ka, tinawag, but anyway, congratulations, Neneng Patricia with high honors. Ito pa yung isang comment. Sabi ni Dolosa AJ, the fact na visible kayo dyan sa stage, hindi man lang nagtaka nagbigay ng medals and host na may nakapila ng ayos with parent ni hindi man lang pinansin, nakakabastos para sa parent at para sa bata naman. Anyways, congrats pa rin sa girl. Good job, ignore them. So ayan, daming nagalit at nang bash doon sa nangyari doon sa kanilang school. So, napakasakit lang isipin, no, na bakit ganito yung nangyari ni one time lang mangyayari sa buong buhay mo yan, ganitong klase ng graduation. Kasi doon ka lang dadaan sa level, halimbawa grade 10 ka. Hindi ko alam kung anong level ng tong batang to na nakakawang bata. For example, grade 10 ka. Kasi yung grade 10 minsan lang mangyayari sa buhay mo, isang beses lang mangyayari sa buhay mo yan. At yung isang beses na yun is napakalaking bagay na at dadalhin mo yun hanggang sa pagtanda mo. Hindi ko alam kung mistake ba talaga o sinadyang nangyari. So, feeling ko naman na mistake lang talaga to. Pero, maraming nambabash na para daw sinadya lang. At isa pa, kung nandun talaga yung advisor ng bata, dapat sinabi man lang doon sa announcer, isa to sa with high honor, bakit hindi mo tinatawag to, bakit mo kinaligtaan ito? Kasi dapat, para sa akin lang dapat ang tumatawag or nag-a-announce doon sa kanilang graduation is yung advisor nila. Hindi pwedeng yung ibang mga teacher o ibang announcer, di ba? Hindi ko alam kung nabago na to, pero yung nung panahon namin, nung nag-aaral pa ako ng high school, ganito ang nangyayari. Advisor yung tumatawag. Pero hindi ko alam kung bakit iba ata ang announcer doon sa kanilang graduation. So, ayun lang, nakakadismaya ang ganitong klase ng one kasi isa rin ako sa teacher at isa rin akong estudyante. Isang napakalaking karangalan talaga na makatanggap ka ng ganitong klase ng award pero hindi mo matatanggap yon sa oras ng graduation ninyo. So, yun lamang, napakasakit talaga sa damdamin nito at ayun, tuloy-tuloy na lang natin kalimutan yung mga nangyaring ganito. Sabi nga ng tatay, kalimutan na. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba.